Hello everyone, a blessed evening po or day po sa ating lahat. So we're done na po sa ating Bible reading. Unang Mga Hari chapter 16 hanggang chapter 20 po yung binasa po natin. So these are 5 chapter po na dito po yung iba-iba na po talaga yung mga naghari, no? Isa sa mga Israel at Huda. And ang pinaka ano po natin ay nakikita po natin na marami po talaga yung mga humahalin tulad dun sa mga hari na sumuway, no, sa Panginoon, kay Yahweh. Pero dito po, no, nais ko pong i-highlight yung nung kinausap ni Lord si Elias, isang propeta po, no? At dito po sa chapter 19, yeah, chapter 19, no, dito po ay sabi niya, pumasok siya sa isang yungib at doon ng palipas ng gabi. Ano-ano, walang ano na yung nagsalita si Yahweh, anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanong ng buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel. Ang kanilang kasunduan sa inyo, winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako lamang natitira at pinaghahanap nila ako ng upang patayin. Ganito ang sagot niya sa kanilang baskat, tumayo sa ibabaw ng bundok. Sarapan ko pagsabi nito dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay yung kumidlat ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpa ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? So, gumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan. So, inulit lang po niya. So, makita po natin dito na nangangamba po si Elias na siya ipapatayin. Pero, makikita po natin, no, although hindi literal na sinabi ng Lord, no, sa mga pangamba po natin at fear natin, uh, actually, hindi po gano'n ng Lord, no, ang ano po ni Lord sa atin ay ah, siya po ay when we have the fear, yan, when we have the fear, hindi po galing kay Lord yun. So that's the clear highlights po na pinapano ni Lord sa akin na nangangamba tayo sa buhay po natin. Madalas po, gano'n naman talaga, no? Nangangamba tayo sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Pero ang totoo nito, nakadepende po yung buhay natin kay Lord. And um, God will surely give us the peace of mind. Amen po ba? God will surely, uh, ano ko po ba di-describe, no? Ang Diyos po kasi sobrang soft, yun nga po sabi niya, banayad yung tinig niya, no? Kaya, kapag merong mga pangamba sa buhay mo, kapatid, tandaan mo, hindi po galing sa Lord yun, no? And, ang kalaban po talaga, nais po niya tayong mangamba, nais po niya tayong mag-worry, matakot, no? Yun po talaga ang gagawin po niya, parang kulog, parang kidlat, no? Parang mga hangin, no? Lindol, no? Ng buhay po natin, mga tsunami, yan, kasama mga baha ng buhay, no? So, marami pong gagawin ng tactic ng kalaban sa atin para, actually, they are so very, very loud, no? Yun po yung pinaka-highlight natin. The voice of the enemy is very, very loud. Pero the voice of God is so sweet, no? And so soft. Banayad na tinig talaga. And it will produce, it will produce peace of mind to us when we hear the voice of God. So that's my highlight for today. I hope po na-bless po tayo and let's continue to read the Word of God and meditate. Marami po tayong matututunan. Grabe po. Dito po, no? Salamat kay Lord. Nagpapadala siya ng mga propeta, ng mga magre-remind sa mga pinili niya, no? At grabing biyaya ng Lord, no? Although may mga time na talagang pinapatay niya yung mga naghihimagsik, no? Dahil po yun talaga yung magiging solusyon para hindi na po dumami pa, no? Pero alam nyo, kapatid, ang Lord, He knows what He do, no? He knows everything that He do. Alam niya po yun, no? Siya po nakakaalam. And He has in control. Whether we like it or not, He will do what He wants to do. So, yun po yung highlight po natin sa araw na to. And I hope na bless po tayo. And let's continue to allow the Lord to speak to us and give us the wisdom and understanding that the world cannot give. Amen. God bless everyone.